Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon, project natin today ay gumawa ng glove control sumubot. So, itong glove na to ay kokontrolin yung sumubot natin gamit ang ating hand coordinates. So, ngayon, simulan natin na gumawa muna ng flex sensor para madali siyang ikabit sa ating Arduino Uno. So, let's go! Dito naman ay magagawa lang tayo ng connection para sa ating flex sensor. Nakikita nyo, i-connect natin yung green wire sa isang terminal ng flex sensor para ito ay maging ground natin. After nun, is kukuha tayo ng resistor. Itong resistor na to, pwede siya mag-value sa range ng 1K to 10K resistor. Kung ano lang ang prefer ninyo. Tapos i-connect natin to sa isang terminal ng flex sensor. Tapos between the flex sensor ang resistor, doon tayo kukuha ng signal pin para ilalagay natin sa analog pin ng Arduino. Ang ating signal pin ay purple na wire para madali siyang i-connect sa Arduino. Tapos ititrim lang natin ang ating resistor para mapaliit. Tapos magkoconnect ulit tayo dito ng isang wire para naman sa BCC natin. After natin makomplete ang connection, ay pwede na natin ito i-test at ikabit sa Arduino para malaman kung working nga ba siya. Sa pagtetest naman ng ating flex sensor ay madali lang. Sa nakita nyo kanina sa ating assembly ng flex sensor, ang ating green wire ay ang ating negative. So, i-connect natin siya sa negative terminal ng Arduino. Tapos, ang ating white wire ay ang ating positive. So, i-connect natin siya sa positive terminal ng Arduino. Tapos, ang ating purple wire ay sa ating analog pin. Dito natin makukuha yung sensor value galing sa flex sensor. So, i-connect natin siya sa A0. Yun lang ating connection. Ngayon, connect nyo ang Arduino Uno sa inyong PC or laptop na ginagamit na with Arduino IDE. Ating testing ng sensor, ay tayo nyo ay serial.begin. Ito ini-initiate lang yung serial monitor para makita natin yung value ng sensor. Tapos dito ay integer sensor value equals analog read. Ibig sabihin, i-read niya lang yung nanggagaling sa sensor na data mula sa A0. Sabay, in-invert lang natin yung value sa serial value equals 1010 minus sensor value para makuha natin yung incremental value ng mga sensor. So makikita niyo ito, if mas tumaas pa siya sa 255, ibig sabihin mag-i-stay lang siya ng 255 para hindi magloko yung ating auto driver sa pag-read ng PWM signal. Tapos ngayon, titingnan lang natin kung yung PWM value niya. So, upload natin siya. Pag-upload, buksan natin ng serial monitor, Ctrl-Shift-M. Makikita nyo na nagre-read yung ating value. At ganoon lang ang pagta-testing ng flex sensor na ginawa natin. So, bakit kailangan natin ng MPU 6050? Siyempre, gagawa tayo ng control glove para sa ating sumubot. Ang gagawin natin function is pag pinorward natin yung hand, magpo-forward ang sumubot. Pag ni-reverse natin yung hand, mag-reverse ang sumubot. Pag ni-left natin yung hand, mag-left ang sumubot. At pag ni-right natin yung hand, magra-right yung sumubot. Bakit nga ba MPU 6050? Kasi ang MPU 6050 ay mini-measure niya ang accelerometer at yung gyroscopic niya, which is yun yung value na kailangan natin para mapag-conditional statement kung ipo-forward ba natin, reverse, right, and left. Siyempre, kailangan natin ng Bluetooth module na HC05. Ito ang Bluetooth module na pwede natin gawing master at slave mode, which is gagawin natin siyang master ngayon para maging controller at maging data transfer communication mode para dun sa ating sumubot. Punta naman tayo sa schematic diagram. Sa schematic diagram naman ng MPU 6050, apat na wires lang ang gamit natin, which is the VCC, ground, SKL, or A5, SDA, or A4. Sabay, ang ating Bluetooth module is apat na wires lang din, which is the 5 volts is for VCC, GND for ground, TX to pin 2, RX to pin 3. Ito yung ating full schematic diagram para sa ating glove remote. So, mas maayos at mas madaling basahin. Ngayon naman guys, ay pumunta tayo sa
ating sumubot ang connection nito sa Bluetooth module. Apat na connection lang ang gagamitin natin. Ang BCC for 5 volts dito sa ating Arduino, GND for ground sa Arduino, tapos ang ating TX naman ay sa ating pin 3, tapos ang ating RX ay sa pin 2 ng Arduino. Yung apat na connection lang ang gagamitin natin para dito sa ating project ngayon. Ngayon, pumunta muna tayo sa connection nila, kung paano sila i-connect. Bago tayo magsimula ay dapat i-hold muna natin tong Bluetooth module na nasa gloves bago natin siya i-turn on para pumunta siya sa 80 mode. Hold muna natin hanggang saksak, sabay saksak. After ilang seconds, magaganon siya. Mag-i-slowly blinking yung ating Bluetooth module. Tapos dito sa ating cellular monitor, makikita nyo na enter 80 command. So, i-enter natin 80. Pag nag-okay siya, ibig sabihin ay working yung ating 80 command or ayos yung ating configuration. After that is 80 plus roll. Titingnan natin kung ano yung roll ng ating gloves. Pag siya ay naka-0, ibig sabihin nasa slave mode siya. Pag siya ay naka-1, ay nasa master mode siya. Kailangan natin ay master mode para maging controller. So, 80 plus roll equals 1 equals master mode. So, 80 plus roll, ito na ulit natin, anong mode niya na siya, nasa master mode na siya. Tapos, 80 C mode, titingnan natin yung communication mode niya din. So, naka-0 siya. So, specific na IP address lang yung ating pwedeng pag-connectan. Third that is, mag-i-scan tayo ng mga Bluetooth devices na malapit sa kanya. Para magawa yon 80 plus INQ, para inquiry, 80 inquiry siya. So, enter lang natin, tapos wait lang natin siya mag-scan. Pag nakapag-scan na siya, mag-o-okay yan. So, wait lang natin guys. So, nag-okay na siya. Tapos hanapin natin yung MAC address ng ating isang Bluetooth module na naka-slave mode dun sa ating sumubot. Ang ating MAC address doon is itong nasa 0023 ang simula hanggang dun sa 92. Kokopyahin ko lang yon. Kakopy ko lang siya. Tapos magko-command na tayo para i-bind siya. So 80 plus bind equals natin sabay yung ating kinopy na MAC address. Tapos papalitan lang natin yung mga column, papalitan natin ng comma. Tapos enter lang natin. Okay. After that, meron pa tayo, ililink naman natin siya. 80 plus link equals yung ating MAC address na kinopy ulit. So, papalitan ulit natin yung column niya ng comma. After that, i-enter lang natin. Pag nag-okay siya, makikita nyo na nagbi-blink yung ating Bluetooth module, tapos yung sa ating sumubot ay nag-stop blinking, ibig sabihin connected na sila. Ganun lang guys kung paano i-connect yung dalawang Bluetooth module gamit ang 80 command. So guys, pag may dalawang version kasi ng HC05, ang version 2 at version 3. Ang version 2 ay yung may blue LED, ang version 3 ay yung wala. So, ang ginamit natin dito is yung version 2 para madali tayo mag-scan ng devices. Pag ginamit nyo naman is yung version 3, meron tayong tutorial dito sa channel natin kung paano siya i-connect. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating glove controller na code. Dito sa taas, nag-include lang tayo ng mga library na gagamitin natin. Sa baba naman nito ay naglagay lang tayo ng variable at yung connection mode natin sa ating Bluetooth module. Sa avoid setup naman ay nag-initiate lang tayo ng ating serial monitor at yung ating ball bridge sa Bluetooth module. Tapos dito sa conditional statement ay makikita nyo na titingnan lang natin kung connected na ba yung ating MPU 6050. Kung hindi pa, edi magwaway lang siya. Tuloy-tuloy lang ang pag-connect niya dapat.
Dito naman tayo sa void loop. Sa void loop naman ay nag-initiate lang tayo ng variable para sa ating mga kukunin na value sa ating MPU 6050. Tapos, dito sa portion na to ay kinuha lang natin yung mga value ng sensor natin katulad ng accelerometer at yung resistance ng flex sensor. Makikita niyo dito sa portion na to ay ito yung ating tinest kanina para sa flex sensor. Ito din yung para mailimit na 255 lang ating value dun sa ating flex sensor. Kumbaga, ito yung pinaka-max. Sa string.command naman, ito yung pinaka-default na command pag walang ginagawa yung ating lab control. Makikita nyo dito sa ating baba na conditional statement ay ito yung mga command na kung move forward ba, reverse, left, and right. Sa ating namang move forward at reverse, ang ginamit natin na value para sa MPU ay yung ating accelerometer y-axis. Tapos naglagay tayo dito kung gaano kabilis yung motor natin at kung gaano kabagal. Meron tayong tatlong stages ng bilis. Ito yung first gear, second gear, at third gear. Tapos sa ating reverse naman ay y-axis lang ang ginamit natin. Dito, ginamit natin yung x-axis para sa ating left and right na direction sa pag-control ng ating sumubot. Sa pinakababa, at ito yung pinaka-importante na command para ma-isend natin yung ating command dun sa ating sumubot, ito yung pt.println. Ibig sabihin ay sinasend ng Bluetooth module dun sa other Bluetooth module yung mga command natin dito sa taas sa ating mga conditional statement. Tapos sa pinakamababa portion naman, ito ay para for debugging purposes lang, para makita natin yung pinaka-value kung ano ba yung nilalabas ng ating sensor. Makikita nyo guys, pag binuksan natin yung serial monitor natin ay makikita natin yung value na napoproduce ng ating gloves. Nakikita nyo, pag naka-neutral position siya, ay naka-stop lang siya. Tapos pag inutin natin, magle-left siya. At pag nasa right naman ay right. Sabay pag reverse ay magre-reverse yung command niya. Kahit anong gawin natin ay hindi siya magpo-forward unless ay nag-trigger tayo ng ating mga gear. Ang gear natin dito ay first gear. Pag ito i-flex natin ng konti, mag-first gear siya or second gear or third gear, depende sa ating pag-flex ng ating flex sensor. Yun ang pinaka-function ng glove controller natin para makontrol natin yung sumubot na precisely at kaya natin control yung speed niya gamit ang ating flex sensor. So, pupunta naman tayo sa code. Dito sa ating taas na ma-include sa first serial, ito ay pag ready lang natin sa ating mga variable at sa ating communication. Tapos dito naman sa ating void setup ay pag-i-initialize lang ng ating mga pins at ating mga serial monitor. Tapos dito sa void loop, makikita nyo ay naghihintay lang naman tayo ng data if may marireceive yung ating Bluetooth module. Tapos pag may na-receive siya, i-store niya to sa ating string variable na receive data. Tapos dito naman sa ating void processing command, mag-input lang tayo dito ng ating receive na data. Tapos titingnan dito sa ating mga conditional statement kung ito nga ba yung ating na-receive na data. If ito yung na-receive na data, katulad ng if command stop, ay i-stop lang yung ating mga digital pins. Ibig sabihin, mag-low-low lang sila. If naman ang ating command is first, which is yung ating first gear, ay pupunta naman tayo dito sa first gear at ito ang kanyang ipa-process na function at sa ating sumbot.
If you enjoyed this video, please like and subscribe to our channel, and thank you.